Isang mabiyayang pagninilay pong muli, mga kapatid, sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Muli tayong binigyan ng pagkakataong makapagnilay ng kanyang mabuting balita. At patuloy tayong manalig na sa pagkakaisa natin ito, sa pagninilay natin ito ay ang Panginoon ay nariyan ang kanyang kaluguran, ang kanyang pagmamahal ay muling kikilos, ang kanyang kapangyarihan ay muling kikilos sa bawat isa sa atin. Amen po? Tapat po ang Panginoon, dakila siya sa lahat, at manalig tayo na muli ito ay araw ng mga himala ni Lord. Amen po? Kaya simulan po muli natin ito, nasaan man kayo naroon, nasa ibang bansa man kayo, narito sa Pilipinas o wherever you are, mga kapatid, magkaisa po tayo at manalig tayo na ang Diyos muling malulugod sa atin. Kaya muli, simulan natin to sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Praise God. Ama, kami po'y nagmamakaawang muli, nagsusumamo sa iyo, kasama ng aming pagpupuri, kasabay ng aming pagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan, pagkilala sa iyong pagkadiyos, na sumasampalataya po kami, Panginoon, na nakikita mo kaming lahat at ikinalulugod mo ang aming ginagawang ito, Panginoon. Ama, ikaw lagi ang naghahanap ng aming panahon, O Diyos, sapagkat ang mundong ito napaka-busy, Panginoon. Pero kaya naman kapag ikaw'y nakakita ng mga taong nagbibigay ng panahon, oras, sandali sa iyo, Panginoon, nananalig po kami na ito ikinalulugod mo ng lubos. Kaya, Ama, dalangin ko pong muli, iunat mong mapagpala at mapaghimalang kami sa amin, at kami po'y basbasan ang aming isip, ang aming puso, Panginoon, upang ang bawat sandaling lilipas ay maging kalugod-lugod sa iyo, maging kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. At Ama, yung mga inihandang tubig rin ng aking mga kapatid, nawa, Lord, muli mong pagpalain mamaya sa aming pananalangin, ay basbasan mo nga at yung mga may karamdaman ay pagalingin sa pakikinig pa lamang. At yung mga problema ng bawat isa, Lord, sa aming pag-review pa lamang, pakikipagnilay pa lamang sa iyo, sa bawat isa, Panginoon, ay please, Lord, i-bless mo na, tugunin mo na po, solve mo na po, Lord, in the name of Jesus. At aangkinin po muli namin, Panginoon, ang tagumpay nito, for your glory and honor, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon tagapagligtas, na kaysa mo naghaharit ng Espiritong banal noon, ngayon, pagpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amen. Praise the Lord, praise God, praise Jesus. Okay, dear brothers and sisters, tapat ang Panginoon at muli tayo ay binibigyan ng pagkakataon na tayo makapagnilay. Amen po. Kaya manda po tayo ang ating puso. Bukas natin ng lubos-lubusan. Lubusin na natin para lubos din ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Amen po? Okay. Ang nais ko pong i-share sa inyo ay mula sa Matthew chapter 22 verses 15 hanggang 21. Pakinggan po natin mabuti. Dear brothers and sisters, ito. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guro, nalalaman namin kayo po'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo na naayon ba sa kasulatan, kautusan, na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit nais ninyo akong hulihin? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambuwis. At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Kaya sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Mga kapatid,
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Okay. Kaya sa napakaganda ng Ebanghelyo ng Panginoon, kaya naman pagnilayan natin, tingin natin sa Panginoon ang liwanag, ang liwanag ng kanyang mensahe upang hindi masayang ang ating pakikipagnilay ngayong sandaling ito. Nasaan man kayo. Okay, mabalisa, makinig lang kayo. Mga kapatid, ano man pinagdadaanan nyo, iwan nyo muna yan. Huwag nyo munang isipin yan. Ang isipin natin ay kung ano ang mensaheng ipinaabot sa atin ng Panginoon. At ako'y naniniwala, kapag ito'y tinanggap natin ng lubos-lubusan sa ating mga puso, makakaasa tayo. Ang Diyos ang kikilos sa mga pinapasan-pasan natin. Yung hindi natin masolve, ang Diyos ang sosolve dyan. Amen? Because nothing is impossible with God. At gusto rin naman ng Panginoon na masolve yan para maramdaman natin na mayroong Diyos na hindi nagpapabaya, nagmamalasakit at nagmamahal lagi. At walang iniisip lagi kung di ang ating ikabubuti. Amen po? Okay, so pamagatan natin itong give to God what is due to Him. Yan. Ibigay natin kung ano ang sa Diyos. Amen? Sabi doon pakita mo nga sa akin yung salaping pambuwis. Kasi gusto nilang siluin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, pakatalino ni Lord. Sabi, pakatalino niya, napakarunong. Sabi niya, kaninong larawan ang nariyan sa pambuwis na yan? Sa emperador po o sa Cesar po yan. Kung gayon, ibigay mo ang para kay Cesar o ang para sa emperador at ibigay mo ang para sa Diyos. Amen? So, alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, napakaraming tao ang napakamasunurin sa batas. Na ibibigay talaga ang hinihingi ng batas ng tao. Ngayon, mga kapatid, lalo yung nung nag-pandemic, nung sinabi na maglagay ng face mask, maglagay ng face shield, talagang sunod-sunod. Pag sinabing huwag lalabas ng bahay, talagang hindi lumalabas ng bahay. Amen? Pag sinabing dito ka lang, doon ka lang, talagang napakamasunurin. Di ba? Pero naibibigay nila yung para sa batas o para sa pamahalaan, napaka-loyal nila o napaka-faithful nila doon sa pamahalaan o kahit sa ibang tao. Kaya nga may nagsasabing, wala akong inaargabyado, wala akong tinatapakan. Pero tandaan po natin, mga kapatid, kapag hindi natin alam ang katotohanan, akala nga natin okay na tayo sa Diyos. Amen? Okay. Pero salamat, may mga ganito at mayroong katulad ni Brother din na medyo makapal ang mukha na handang magturo, handang sabihin ang totoo sapagkat iyon ang sinasabi ni Lord, mahal na mahal kasi tayo ng Panginoon, ayaw niya tayong mapahamak, ayaw niya tayong mapasama, ang gusto niya magkamit lahat tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya tinuturuan tayo. Kaya makinig lang tayo at isabuhay ang ating naririnig. At mga kapatid, mas maganda kung i-share pa natin sa iba. Wala namang bayad na mag-share. Pag pipindutin lang natin yan, i-share na natin sa iba, i-bless na tayo ng Panginoon, na-bless na sila, na-bless pa rin tayo. Amen po? Okay. Now, ano-ano ba ang dapat na ibigay na para sa Diyos lamang? Okay? Pakinggan niyo po ibigay natin yung para sa Diyos. Huwag nating ibibigay sa iba, yung talagang para sa Diyos. Yung para sa Diyos yun. At i-bless tayo ng Panginoon. Sigurado yung pagpapalain tayo ng Panginoon. Magiging kalugod-lugod tayo. Basta, ibigay natin yung para sa Diyos. Ang nakalulungkot nito, maraming para sa Diyos ang hindi natin ibinibigay sa Kanya. Instead, ibinibigay natin sa kapwa natin o kanito pa man. Kadalasan nga, ibinibigay natin sa sarili natin. Amen? At yun. Kaya minsan nagkakawindang-windang ang buhay natin kasi wala tayo sa hulog. Ibig sabihin, wala tayo sa align. Wala tayo sa kaayusan. Ibigay natin ang para sa Diyos. Kung ano ang para sa Diyos, ibigay natin. At sasabihin sa atin ng Panginoon ngayon, kung ano ang mga pangunahing dapat ay para sa Diyos, huwag nating ibibigay sa iba. Amen? At makakaasa tayo. God will reward
I-reward tayo ng Panginoon. Gagantihan niya ng biyaya, pagpapala na kailangan ng tao. Yung mga taong sumusunod sa Kanya. At ikaw, kapatid, kayo po ay tinawag ng Panginoon para pagpalain ng Diyos. Amen? Sa buhay po natin to. Okay, unang-una na hindi natin dapat ibigay sa iba, kundi sa Diyos lamang. Unang-una, first and foremost, ay itong pagsamba. Hindi pwedeng ibigay sa iba ang pagsamba. Kahit kanino, tanging sa Diyos lamang ipagkakaloob, ihahandog ang pagsamba. Wala tayong dapat pag-alayan ng pagsamba, kundi Diyos lamang. Amen? Okay. Sabi dito, Deuteronomy chapter 10 verse 20. Magkaroon kayo ng takot kayo Siya lang ang inyong sasambahin. Siya lang daw ang ating sasambahin. Amen? Sabi sa Exodus chapter 34 verse 14. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Si Lord lang ang sasambahin. Amen? Wala tayong ibang sasambahin kundi ang Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen? Ang tatlong persona sa iisang Diyos. Iisang Diyos, kaya lang may tatlong persona. Amen? Siya lamang ang sasambahin. Klaro po ba, mga kapatid? Sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, ito yung encounter niya mismo kay Satanas. Kasi gusto ni Satanas siyang sambahin Kaya sabi ng Panginoon kay Satanas, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Walang iba. Yan ay para sa Diyos. Huwag mo sasambahin lalo na ang pera. Lalo na ang sarili natin. Nako, may mga taong sinasamba ang sarili. Ang ganda-ganda ko. Kaya naman, sinasamba niya yung kanyang love. Amen. Talaga naman ginagawa niyang Diyos yung kanyang mahal sa buhay, yung kanyang kabiyak, yung kanyang nobya, o yung kanyang boyfriend, yung kanyang jowa, talagang ginagawa niyang Diyos. Sinasamba na talagang siya lagi ang inuuna, siya lagi talaga ang sinusunod. Nako, mga kapatid ko sa Panginoon, mag-ingat po tayo. Minsan akala nga natin ay ayos tayo, okay tayo sa harapan ng Panginoon. Pero tandaan po natin, hindi tayo magiging okay sa Panginoon. Malalaman natin kung okay tayo sa Panginoon kapag ginagawa natin yung kanyang kalooban. Anong kalooban niya? Walang ibang sasambahin, kundi ang Diyos. Ibibigay natin sa kanyang pagsamba. Amen? Ay nakakalungkot ito Wala nga siyang ibang sinasamba. Wala nga siya. Pero hindi rin naman siya sumasamba sa Diyos. Preho lang yan. Preho lang yan. Lumalabas niya na sinasamba mo sarili mo. Bakit? Sinusunod mo kung ano yung gusto mo, di ba? Okay, sabi sa Psalm 89 verse 15, ito, ang ganda, pagka ang Diyos ang sinasamba mo talaga. Sabi dito, mapalad ang taong sayo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Mapalad daw. Mapalad yung sumasamba. Ibig sabihin ng blessed, blessed sa English to, blessed, pinagpala. Ibig sabihin, kapag ang isang tao palasamba sa Diyos, talagang ibinibigay ang pagsambang nararapat sa Diyos. Yung nararapat dapat ibinibigay natin yung nararapat na pagsamba. Amen. Ano ba yung nararapat na pagsamba? Sabi ng Panginoon sa John chapter 4, sabi doon, sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Ibig sabihin noon, mga kapatid, yung spirit mo ang sumasamba, hindi lamang yung labi, hindi lang yung dila ang sumasamba, kundi yung mismong ating espiritu ang sumasamba. At sa katotohanan, ibig sabihin, totohanan ang pagsamba. Amen? Yung talagang pag sinasamba mo siya ng iyong espiritu. Amen po, hindi mata, hindi tenga, hindi labi, hindi kamay lang ang sumasamba, kundi yung iyong espiritu at totohanan.
Amen? Hindi nagkukunwari na katulad ng mga Pariseo at mga eskriba nung araw na naroon nga sa templo, pero iba naman ang nasa isip. Amen? Yun ang totoong pagsamba. Iniiwan mo ang lahat at talagang concentrated ka. Talagang ibinibigay mo sa Kanya ang pagsamba. Sinasamba kita, Panginoon. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking Hari. Ikaw ang lumikha sa akin. Ikaw ang may-ari sa akin. Kaya ibinibigay ko sa iyo ang aking pagsamba. Sinasamba kita, sinasamba kita, sinasamba kita. Amen? Nako, the more we worship the Lord, the more we will be blessed. Kasi sinabi ng Panginoon, mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sabi nung salmista, mapalad daw, blessed, pinagpala ang taong sa Diyos ay sumasamba. Amen? Pero, inuulit ko po, tandaan natin, ang pagsamba ay dapat sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, yung mismong Espiritu natin, yung kaluluwa natin ang sumasamba, hindi lamang ang bibig. Maraming sumasamba sa bibig lamang. Okay, sa physical, na doon sa simbahan, na doon sa templo, pero ang isipan at puso, ang kanyang espiritu, wala doon. Amen? Okay, maliwanag po ba? Kaya pag tayo sumasamba, huwag niyong intindihin ng iba. Huwag niyong intindihin ng iba. Maliban na lang kung basta laging kahit may kasabay kayo, may kasama kayo sa pag-worship, sa pagsamba sa Diyos, kahit na may tayo kasabay, may kasama tayo, lalo sa prayer meeting, sa misa, mga kapatid, huwag niyong intindihin ng iba. Focus sa pagsamba sa Diyos. Amen? At dapat ipadarama natin na tayo sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Okay, next is ito. Ano ang dapat na ibigay para sa Diyos at tanging sa Diyos lamang? Una nga ay pagsamba. Pangalawa, papuri, pagdakila at pagparangal. Yan. Dapat sa Diyos natin ibinibigay yan, yung papuri, parangal, at pagdakila. Dito sabi sa Isaiah chapter 42 verse 8, Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri ay sa akin lamang. O, tingnan nyo. O, yung karangalan, yung parangal ay sa Diyos lamang. Yung papuri ay sa Diyos lamang. O, kaya wag nating aangkinin. Yung kapurihan, kapag may pumuri siya, ay, ang ganda-ganda mo. O, ang gagawin natin, ibabalik natin sa Panginoon. Ay, praise the Lord. Si Lord ang may likha sa akin. Kaya sa Kanya ang kapurihan. Amen. Ang tali-talino mo naman, ang galing-galing mo naman. Ay, praise the Lord kasi siya ay binabalik ko sa Kanya ang kapurihan kasi siya ang may bigay niyan, hindi ako ang lumikha niyan, hindi ako talaga ang naglagay ng utak na yan sa akin, ng karunungan na yan. Yan ay galing sa Diyos. Kaya sa Kanya lahat ang parangal at papuri. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, tingnan nyo sabi sa Revelation chapter 7 verse 12, sabi dito, sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Forever yan. Sa Kanya lang. Amen? Forever sa Kanya. Huwag nating ibibigay sa iba. Amen? Kaya, at lalong-lalong huwag nating aangkinin. Nako, maraming ganyan. Pag sinabi, ay, ang tali-talino naman ang anak mo. Sasabihin nyo, ay, kanino pa ba na magmamana yan? Inangki para sa kanya talaga ng galing yun, no? Sa totoo lang, lahat yan pahiram ng Diyos. Lahat yan pinagkalog ayon sa sarili-sarili natin na gampanin or papel, parte natin sa Kanyang plano. Kaya hindi natin pwedeng kainggitan yung iba, hindi natin pwedeng kainggitan yung kung anong mayroon yung iba. Bakit? Iba ang papel niya kaysa papel natin. Kaya binigyan siya ng talino na ganon kasi meron siyang merong pagagampanan sa kanya ang Panginoon batay sa kanyang mahiwagang plano sa atin na noon pa sinimula na niya. Kanya-kanya tayong bahagi. Amen? Kaya kung magaling siya sa math, ay hindi pwedeng ipagmalaki niya yun. Bakit? Kasi may purpose ang Panginoon kung bakit siya binigyan ng talino doon. Amen. Magaling magsalita, may purpose ang Panginoon. Kaya huwag kayo maiinggit o ikukumpara ang ating sarili sa iba. Bakit? Sapagkat
may kanya-kanya tayong papel sa plano ng Panginoon. Amen po? O, katulad ng sample ko lagi, babanggitin ko na naman yung sample. Pag nagtatayo ng building, mga kapatid, o bahay, iba-iba ang sizes ng pako. Amen? O, merong 1 inch, merong half inch, ganyan. O, di ba? Merong 2 inches, may 3 inches, 4 inches, 5 inches, 6 inches, pero iba-iba ang pinaggagamitan yan. Bakit? Mayroong bubuuin ang Panginoon. Amen? O, ganun yun eh. Ang karpintero, iba-iba ang ginagamit yung pako sa bawat bahagi ng kanyang ginagawang bahay. At mapapansin ninyo, iba yung pako sa bubong, iba yung pako sa sahig, iba yung pako sa dingding. Tama? Magkakaiba yan na ginagamit. Kaya hindi pwedeng ikumpara ang isa sa isa. Amen? Maliwanag po. Nawa, maintindihan po natin. Iba ang plano sa iyo, iba ang plano sa akin. Amen. Kaya hindi mo rin ako pwedeng ikumpara sa iba, o kahit sa pare, kahit sa madre, kay pastor, kay pastora, hindi pwede. Kasi iba ang papel ko. O, di ba? Iba yung plano ng Panginoon sa akin, iba rin ang plano sa kanila. Sabi ng Panginoon, walang itinatangi ang Diyos. Amen? Maliwanag po? Okay. So, wag nating aangkinin ang kapurihan, ang karangalan, ang kadakilaan. Sabi sa sa Isaiah chapter 2 verse 17, pagdating ng araw na iyon, ang mga palalo ay papahiyain at ang mga maharlika ay pababagsakin, pagkat si Yahweh lamang ang dapat dakilain. Oh, di ba? Oo nga naman. Kapag may nangyaring mabuti, tandaan po natin nang nasa likod niyan ang Diyos. Hindi magaganap yung kabutihan niyan, whatever man yan, na walang pakikialam ang Panginoon. Actually, hindi nga tayo makakapag-isip ng mabuti kung hindi tayo binigyan ng isipan ng Diyos ng mabuti. Oh, totoo po yun. Amen? Okay. Kaya maunawaan sana natin yan. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31, tingnan. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki o magmapuri, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Oh, sino man daw ang gusto magmapuri, magmalaki, ang Diyos daw dapat, yung gawa daw ng Diyos ang dapat nating ipagmalaki. Yan din ang sinabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 9 verse 23. Sabi na, basahin niyo yan. Jeremiah chapter 9 verse 23. Ang Diyos ang parangalan, ang papurihan. Kung ano man nagaganap o tagumpay natin o whatever man, ay wag nating aangkinin kasi sa Kanya ang kapurihan. Amen? Okay. Pero kapag nagawa natin yon, ito naman ang sabi ng Panginoon. Psalm 84 verse 4, sabi niya, mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Kapag nagpupuri tayo lagi, umaawit sa Panginoon, yung sinasabi na, Lord, napakabuti mo. Yung kantang, alam niyo ba yung kantang, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Di ba? Yan, umaawit tayo ng ganyan, papurihan sa Panginoon. Amen. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. O yun, pag tayo nagpupuri sa Panginoon, nako, sabi ng Panginoon, mapalad, pinagpala ka, blessed ka. Sabi, you will be considered as blessed. Ituturing kang mapalad, ituturing kang pinagpala ng Diyos. Amen? O bakit? Kasi nagagawa natin ang nararapat. Sa Kanya lahat ang kapurihan. Kaya kaya ayaw ng Diablo na kapag kayo pinagpala, ay nagko-comment kayo. Katulad ngayon, sa Facebook o sa YouTube pag nanood kayo, at kayo pinagpala ng Panginoon, mag-comment kayo para mabasa din ng iba na kung ano ang ginawa sa inyo ng Panginoon, di ba? Kung kayo na-bless,
kung kayo ay pinagaling ng Panginoon, mag-comment kayo dyan para nababasa ng iba. Amen? At tiyak yun na pararangalan ang Diyos. Amen po. Kahit yung mga pinagpala na dyan, pinagaling ng Panginoon, nung sila ay uminom ng pinagpalang tubig. Di ba? Binasbasa ni Lord dyan. At dahil sa ating pananampalataya, sa habag at awa ng Panginoon, sa kagandahang loob ng Diyos, dinaluyan niya ng pagpapagaling. May mga gumaling dyan. Mag-comment kayo dyan. Amen? O kaya naman, mag-comment kayo para maraming nakakabasa. Hindi yan sa comment section. Amen? Okay, sige. At lalo kayong i-bless ng Panginoon kasi sinabi ng Panginoon magiging blessed ka. Okay, pangatlo na dapat ay sa Diyos lamang natin ibinibigay. Sa Diyos lamang. Ang una ay pagsamba, pangalawa ay papuri, pagdakila at parangal. Sa Diyos natin ibinibigay. At wag natin lalong ibibigay sa sarili natin. Kaya nga Diyos sabi doon, di ba? Sinabi, okay. Yung pangatlo, yung lubos na pagtitiwala. Yung talagang lubos. Ibig sabihin, yung sa Diyos ka lamang talaga lubos ang magtitiwala. Kaya nga sabi na, yung 100% sa Diyos mo ibibigay. Kasi sinabi ni Lord dyan tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti. Proverbs chapter 3, verse 5. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Buong puso at lubusan. Yan ang ibig sabihin nun. Sa Kanya bibigay mo yan. Huwag mong ibibigay sa iba. Amen? At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Di ba sabi doon? Jeremiah chapter 17 verse 5. Tingnan nyo ang babala ng Panginoon sa mga taong hindi sa Diyos nagtitiwala ng lubusan. Kailangan ang lubusang pagtitiwala ay hindi natin ibibigay kani-kanino, kundi sa Diyos lamang ang lubusang pagtitiwala. Sa Kanya natin isasandal, sa Kanya natin iaasa ang lubusan natin pagtitiwala. Amen. Sabi dito sa Jeremiah chapter 17 verse 5, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Amen? Alam nyo, gustong-gusto ng demonyo na sa tao tayo, sa kapwa-tao tayo sumandal. Umasa tayo. No? Kaya may mga tao na may listahan na ng utang doon sa tindahan. Amen. Laging hindi kinakabahan na mawalan. Bakit? May matatakbuhan kasi. Amen. Kaya lagi nangyayari 'yon. Pero kapag ang isang tao, laging ang pag-asa niya ay sa Diyos, tandaan niyo po yan, kikilos at kikilos ang Panginoon. Amen po. Totoo po yan. Tingnan niyo Sabi sa Jeremiah chapter 17 pa rin, verses 7 to 8. Tingnan nyo pag nagtitiwala ka ng lubos. Hindi, sabi doon, wag tayo magtitiwala. Ulitin ko mga kapatid ulitin ko lang. Baka hindi nyo naunawa masyado. Sabi ng Panginoon, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang pagtitiwala natin, huwag nating ibigay doon sa may hangganan ang buhay. Kasi sinabi nga niya sa Diyos, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, 100%. Sabi sa Jeremiah chapter 17, verses 7 to 8, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Tingnan nyo, ibig sabihin patuloy pa rin pagpapalain. Amen? Kapag ang pag-asa natin, ang ating pagtitiwala ay sa Diyos. Amen? Pag sa Diyos ang ating pagtitiwala, tandaan po natin, para tayong halamang nakatanim sa tabi ng bati, sa tabi ng ilog, na yung ugat daw ay naroon, nakasawsaw doon sa tubig. Kaya kahit daw magtag-init, wala itong aalalahanin, hindi ito malalanta, mananatili daw luntian
ang dahon nito at patuloy, tingnan nyo, patuloy pa rin itong mamumunga. Ibig sabihin, i-bless ka pa rin kahit may pandemic, kahit hindi ka nabigyan ng sap, dadaloy pa rin ang mga biyaya ng Panginoon, ang mga himala ng Diyos. Lalo mo pa nga mapararangalan ng Panginoon kapag hindi ka sa tao naka-asa. Kaya tingnan nyo, yung mga taong hindi sa Diyos talaga nagtitiwala, kundi sa tao, nung hindi mabigyan ng sap, nako, nag-react na kaagad. Kung ano-ano namutawi sa bibig, kung ano-ano nang sinabi. Kuha nyo? Amen? Ito pa ang isa palatandaan ng taong hindi talaga sa Diyos ibinibigay yung 100% niya na pagtitiwala. Naghahanap lagi ng makakaibigang mayaman, makakaibigang taga-Kapitolyo, makakaibigan na taga-Malacanang, taga-gobyerno, di ba? Yung mga may kapangyarihan. Naku, yan ang hinahanap niya. Bakit? Lagi niyang iniisip, darating kasi ang araw, mangangailangan ako, mabuti na yung may kilala akong matatakbuhan. Nakuha nyo? Yan ang mga taong hindi ang hinahanap ang malapit sa Panginoon. Ang hinahanap niya, ang pinagpupunyagian niya, ang malapit doon sa mga taong mapera, may power, may kapangyarihan, may position. Di ba? Aminin. Kapag ganyan, ang hinahanap mo, kaya tuwan-tuwa ka, ay, alam mo, kaibigan ko si ganito, kaibigan ko si yan. Tuwan-tuwa, yun ang pinagmamalaki. Hindi niya ang pinagmamalaki, kaibigan ko si Lord. Very close kami ni Lord. Amen? Aminin. Kaya, tingnan nyo, paikot-ikot. Kaya, ganun pa rin. Hindi mapayapa ang buhay. Hindi talaga panatag. Bakit? Nasa ilalim ka ng sumpa. Sinabi ni Lord dyan, di ba? Kanina sinabi, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Doon natin ibinibigyan pagtitiwala instead na sa Diyos. Hindi ko naman sinasabing, huwag kayong makipagkaibigan. Pero yung talagang halatang-halata kayo ni Lord na kaya kayo nakikipagkaibigan doon sa taong yun, kaya nyo talagang gusto makaklose yung tao na yun, dikit kayo ng dikit, o kaya naman langis kayo ng langis, o kaya naman palakas kayo ng palakas sa kanya, because mayroon kang gustong asahan someday. Sa kanya ka aasa. Di ba? Okay. Next is ito, ang ibibigay natin kay Lord. Huwag natin ibibigay sa iba, kundi sa Diyos. Yung buong pusong pagsunod. Yung buong pusong pagsunod. Ibig sabihin, sa Diyos yon ang buong pusong pagsunod. Maaaring sumunod ka sa tatay at nanay mo, sa asawa mo, o kung kanino pa man, kapatid mo, nakakatanda, sa boss mo. Subalit, kapag dumating na sa punto ng ipinagagawa sa iyo'y labag na sa kalooban ng Panginoon, hindi na ayon sa kanyang kagustuhan, dapat tinututulon mo yan. Bakit? Sapagkat ang buong pagsunod mo ay sa Diyos lamang. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Mark chapter 12, verse 29, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Pag sinabing siya lamang ang Panginoon, pag sinabing Panginoon, siya lamang ang susundin. Siya ang Panginoon. Di ba ang Panginoon sinusunod? Siya lamang ang Panginoon. Kuha nyo? So ibig sabihin, siya lamang ang talagang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya siya, yung ating buong, kung sumusunod man tayo sa patakaran ng gobyerno, kung sumusunod ba tayo sa patakaran ng kung sino mang opisyales, pero ang 100% nating pagsunod ay sa Diyos. Amen? Okay, sabi dito, sa Luke chapter 6, verse 46, sabi dito, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Amen. Nagiging Panginoon natin ang Diyos, dear brothers and sisters, kung sinusunod natin siya ng lubusan. Bakit? Meron kayang isa pang nag-uutos na laging bubulong-bulong at sasabihin sa iyo, lagi, huwag yun ang sundin mo, ako ang sundin mo. Nabubulong yan. Sabi ng Panginoon,
patawarin mo na. Sasabihin naman ng demonyo, ay, wag mo yan sundin, ako ang sundin mo. Gantihan mo. Amen. Simangutan mo. Amen. Layuan mo. Kamuhuyan mo. Di ba? Siraan mo. Yan ang bubulong naman ng isang Panginoon din. Yan yung Panginoon ng kadiliman yun. Ay kapag yan ang sinod mo, hindi ang Diyos ang iyong Panginoon. Kuha? Yan, gamitin yung iyong damdamin, yung emosyon mo, yung mga karanasan mo, yung feelings mo, di ba? Para sa gayon, huwag mo sundin ang totoong Panginoon. Ay sabi ng Panginoon, ako lamang ang Panginoon at wala nang ibang Panginoon. Amen? Okay. Kaya naman sabi ng Panginoon, ito sa mga masunurin, sabi sa Psalm 119 verses 1 to 3. Tingnan nyo mapalad, pinagpala na naman. Pinagpala ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran. Buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa kalooban ay doon sila lumalakad. Yun sa kalooban daw ng Diyos. Ibig sabihin masunurin. Yun ang mga pinagpapala ng Diyos. Amen? Alam niyo, sa totoo, lagi ko sinasabi, sabi nga ng Panginoon, ang sabi, mamuhay kayo sa James chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo at hindi nyo isinasagawa, niloloko nyo, dinadayan nyo ang inyong sarili. Ngunit, ang nagsasaliksik ng kalooban ng Panginoon at tumutupad nito, sabi sa verse 25, James chapter 1, verse 25, sabi doon, ngunit na nagsasaliksik ng kautusan o kalooban ng Panginoon at nagsasagawa nito, hindi isang tagapakinig lamang. Ang taong ito, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Amen? Yun ang mapalad. Yun ang pinagpala talaga, pagpapalain yung masunod. Kaya ang sekreto ng buhay, hindi sipag Hindi ko sinasabing magtamad kayo. Hindi ko sinasabing huwag kayo magtiyaga. Hindi. Pero maraming matyaga, ang daming masipag, ang daming madiskarte. Ang buhay magulo. Ang buhay hindi payapa. Hindi rin pinagpala kahit dumami ang pera. Ang sekreto ng buhay, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagsunod. Pag ikay masunurin, sigurado yan. At ang pagsunod mo talaga'y nakatuon lagi sa, Lord, ikaw ang susundin ko. Hindi ko susundin ang emosyon ko, ang damdamin ko. Ang susundin ko ay ang kalooban mo. Kaya kahit na yung ipinagagawa mo'y mahirap para sa akin, mahirap kaya magpatawad, di ba? Pero kung gagawin natin dahil gusto nating magawa ang kalooban ng Panginoon, yung para sa Diyos ay ibibigay natin sa Kanya. Ano ang para sa Diyos? Yung ganap na pagsunod sa Kanyang kalooban. Amen? Okay. Now, ang panglima na dapat ibibigay sa Diyos ng lubusan, mga kapatid, at sa Kanya lamang, ito, yung lubos na pagkatakot. Yung talagang takot sa Diyos. Yung divine fear, yung makalangit na pagkatakot, yung may takot ka sa Diyos. Napakaganda nung lagi kang God-fearing, may takot ka sa Diyos. Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 10, verse 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Alam nyo kasi, ang kamatayan ang pinakang nakakatakot sa lahat ng kinatatakutan. Sa totoo lang. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot doon sa pumapatay ng katawan lang. Hindi naman kayang pumatay ng kaluluwa. Doon daw tayo matakot, doon sa may kakayanan ng pumatay ng katawan, may kakayanan pang dalhin tayo sa impyerno. At walang iba yun, kundi ang Diyos lang. Amen. Kahit na gusto na, wala naman taong gusto sa impyerno at lahat ay gusto sa langit. Pero pag sinabi ng Panginoon, hindi ka pwede sa langit, diyan ka sa impyerno, hindi ka makakatutol. Ay sabi ng Panginoon, huwag kayo matakot doon sa
kayang manakit lamang sa inyo, o kayang gumawa, manira sa inyo, magchismis sa inyo, kung ano-anong pananakot sa inyo. Huwag kayong matakot dyan. Kasi pag natakot ka dyan, sigurado susuway ka kay Lord. Amen? Pagtatakpan mo yung kinatatakutan mo, isosolve mo kahit na kahit na magkasala ka, gagawin mo. Bakit? Para lamang mawala yung kinatatakutan mo. Sabi ng Panginoon, kay Lord ka matakot. Kasi sa totoo lang, pag may takot tayo sa Diyos, tingnan nyo ang pangako ng Panginoon ha, pag may takot tayo sa Diyos, sabi dito, Psalm 145 verse 19, bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa Kanya, pakinggan nyo, bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila. Oh, ano pa katatakutan mo? Amen? Kahit na, nako, yan na, kumbaga sa andyan na, nako, kung ano-anong ginagawang pananakot, nako. Huwag ka matakot. Kasi, sundin mo ang Lord. Kung ano yung gusto ng Panginoon, yun pa rin ang gagawin natin. Hindi tayo susuway sa Kanya. Amen? Sapagkat may pangako ang Panginoon. Uulitin ko ang pangako ng Panginoon, ha? Sabi doon, sa mga may takot sa Kanya, Psalm 145 verse 19, bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila. O, di ba? Ano pang kulang dyan sa promise ni Lord na yan? Sabi ng Panginoon, Numbers 23:19, akong Diyos ay hindi katulad ng tao. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Kapag ipinangako ko, tinutupad ko. Pangako ni Lord dyan sa mga taong may takot sa Diyos. Amen? Yung talagang sa Kanya ibinibigay ang full na takot. Amen po. Hindi naman, hindi ko sumasabi, huwag kayo matakot. Baka pangit din naman yung anong tawag dito. Di ba? Okay, so pag-aralan natin yung iba-ibang klase ng takot someday. Okay, eto. At panghuli, pang-anim. Ito, panghuli. Sabi dito, isa pang dapat na ibigay, reviewin ko lang ang una, pagsamba, para sa Diyos lamang yan. Yung papuri, pagdakila at parangal, para sa Diyos lamang yan. Amen? Okay. Hindi naman masamang pumuri doon sa kapwa, pero tatandaan natin, ang maganda pagpupuri sa kapwa ito yung sasabihin mo na, huy, pinupuri ko ang Diyos kasi ang galing-galing mo, ang ganda-ganda ng boses mo, napakabuti ng Diyos na nagbigay sa iyo ng tinig na yan. Yung ganun yun. Ganun ang magandang pagpupuri. Yun ang kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kasi sa Diyos pa rin binibigay ang papuri. Amen po? Kaya natutuwa ako doon sa mga, alam ba, nagcha-champion doon sa mga competition. Ang lagi nila pinasanasabi, thank you Lord. Di ba? Nakuha namin ang first prize. Thank you Lord, nanalo kami. Thank you Lord. Kung hindi kay Lord, pag nag-speech na ang sinasabi nila, una sa lahat, pinasasalamatan ko ang Diyos. Dahil kung wala naman siya, hindi naman kami mananalo. Yun! Yun ang mga tamang pagpupuri. Di ba? Amen? Okay, ganun din doon sa iba. Okay, now, so, yung lubos na pagtitiwala, para sa Diyos lamang yan. Yung buong pusong pagsunod, kay Lord lamang yan, ibinibigay. Yung lubos na pagkatakot, kay Lord lamang yan. At panghuli, yung pag-ibig na 100%, kay Lord dyan. Amen? Hindi yan para sa boyfriend. Hindi yan para sa asawa, para sa anak. Hindi ang pinakang highest, ano tawag dito, yung pinakang matinding pagmamahal, yung the best na pag-ibig ay sa Diyos lang. Amen? Yung buong pagmamahal, buong puso. Sabi dito, sa Mark chapter 12 verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Yun. Kay Lord bilang ibinibigay ang 100% na love. Amen? Yung buong puso mo, buong isip, buong pagkatao, ibig sabihin noon, buong pagkatao. Kay Lord lang ibinibigay yon. Amen? Yun ang, kumbaga sa siya ang iibigin ng higit sa lahat. Higit sa lahat. Amen? Maliwanag po ba? Kaya naman, pag inibig natin siya ng ganon, ito naman, pangako ng Panginoon, sabi, sa Psalm 145 verse 20, yung umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan.
Ngunit ang masama'y wawasakin, niya't walang mabubuhay. No? Tindi naman noon, ano? Ay sinabi ni Lord yun eh. Kaya kapag ipinakita naman natin ang ating pag-ibig sa Diyos, na talagang sabi ng Panginoon, lubos, ang yaong umiibig sa Kanya ng lubos, tingnan, sabi doon, ay iniingatan. Malawak yung ibig sabihin, iniingatan ka. Ibig sabihin, hindi kanya pababayaan. Hindi kanya pababayaan. Hindi tayo pababayaan. Basta inibig natin siya ng lubos, mga kapatid, ayon sa kanyang kalooban, hindi niya tayo pababayaan. Ano man mangyari, hindi niya tayo pababayaan. Pandemic man yan, nagka-COVID na yung mga kapitbahay mo dyan, tandaan mo, hindi kanya pababayaan. Amen? Okay, sabi sa Romans chapter 8, verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Ibig sabihin, mga kapatid, pag inibig natin ang Diyos ng higit sa lahat, tandaan po natin, lagi nating kasama ang Diyos para sa ating ikabubuti. Kasama niya, sasamahan tayo sa ating ginagawa para sa ating kabubuti. Ano man yung ating ginagawa, sasamahan niya tayo para tayo mapabuti, para tayo mapabuti. Kaya walang taong napasama na inibig ang Diyos ng higit sa lahat. Wala pong napasama. Basta ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat, tandaan po natin, hindi tayo mapapasama. Ang napapasama ay yung mga taong, yung pag-ibig na para sa Diyos ay ibinibigay sa iba. Ay, nako, lalo na kung sa sarili. Nako, pag ibinigay mo sa sarili, besperas na yan ng iyong pagkawindang-windang. Amen? Yung inuuna mong sarili, ako muna, akin muna, ay nako, yan ang dangerous. Amen po, na walang sentro kundi ang kanyang sarili. O kaya naman, minsan, puro sa pamilya na lang, puro sa pamilya, pero nawawala yung para sa Diyos. Amen? Of course, kapag inibig natin, pinakita natin yon na mga kapatid, binigay natin sa Diyos, hindi po pwedeng hindi natin susundin yung kanyang kalooban. Amen? Kapag sabi ng Panginoon, yung mga umiibig sa Kanya, sabi sa John chapter 14, verse 21, yung tumatanggap ng kanyang mga utos at tumutupad nito, yun ang totoong nagmamahal sa Diyos. Amen? Okay. At sabi na sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9, ito napakaganda. Hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Wow! Hindi pa natin alam, nasa langit kasi yun eh. Kaya sigurado yan, kapag inibig natin ang Diyos ng higit sa lahat, ibinigay natin sa Kanya, huwag niyo ibibigay sa iba yung pinakamataas na uri ng pag-ibig. Maliwanag po ba? Yan ay binibigay para kay Lord, yung iniibig si Lord ng higit sa lahat. Amen? Okay. Mga kapatid, manalig po tayo. Muli, nalugod ang Panginoon sa ating pakikinig. Amen? Tayo dumulog sa Kanya ng buong pagpapakumbaba. Ihanda nyo muli yung tubig nyo. Ihanda nyo. Manampalataya tayo. Kasi lagi naman ganyan ang gusto ng Panginoon eh. Lagi ko nga inuulit eh. Sabi ng Panginoon, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Di ba? Loobin ng Panginoon na sa oras na ito, pagpalain niyan, daluyan niya ng kanyang kapangyarihan na magpala, magpagaling, magbigay ng kapayapaan, magbigay ng bagong kalakasan. At sa ating panalangin ito, mga kapatid, magkaisa tayo. Amen? Maliwanag po. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen? Father God, sa oras na ito, kami po'y muling dudulog sa iyo. Sapagkat wala po naman talagang tapat na maaasahan kundi kayo po. Lord, kilala mo ang bawat isang nakikipagnilay sa akin ngayon, saan man silang dako naroon. Malayo mang lupain, sa ibayong dagat, sa Pilipinas man, o kahit saan lugar, O Lord, sa ibang bansa. Ano man ang kanilang pinagdaraanan ngayon, nananalig po ako, Ama, alam na alam mo ang kanilang kalalagayan. Hindi namin kailangan pang i-explain. Pero una sa lahat, Lord, ano man ang aming naging pagkukulang, pagkakamali, ano man yung mga naramdaman namin hindi kalugod-lugod sa iyo, mga namutawi sa aming labi na hindi mo nagustuhan, lalo yung nakasakit ng damdamin ng aming kapwa. Yung mga pagkakataong ang ipinagyabang namin sa aming sarili. Lord, patawarin mo kami.
Patawarin mo kami, Panginoon. Lalo na yung mga dapat ay sa iyo namin ibinigay, pero hindi namin ibinigay. Lord, patawarin mo po kami. Mga oras at sandali na dapat sana'y sa iyo namin iniukol, pero hindi sa iyo namin iniukol. May mas malagang iba. Patawarin niyo po kami, Lord. Alam niyo naman at nasasaliksik niyo naman ang laman ng aming puso. Alam niyo man lahat ng karumihang narito. Dalangin po namin, Panginoon, pakalinisin niyo po ang bawat puso ng bawat isa at pagindapatin niyo muli, Panginoon, sa awa at habag niyo, sa biyaya niyo, Panginoon, sa pagmamahal niyo. Bawat isa ay muli makaranas ng kagandahang loob niyo, lalo na pagpapagaling, lalo sa mga may karamdaman, Panginoon. Yung mga kapatiran namin, Panginoon, na hindi namin makasama ngayon sapagkat naroon sa ospital, naroon sa pagamutan, nasa banig ng karamdaman. Lord, maawa po kayo sa kanila. Nawa, Panginoon, ang aming sama-samang pananalangin na ito ay, Lord, makatouch ng iyong puso. Ang habag at awa mo ay makamta namin. At pangako namin, Lord, papupurihan ka namin. Ibabalik namin sa iyo lahat ng parangal, papuri, pagluwalhati. Sapagkat wala naman talagang mangyayari na mabuti na hindi ikaw ang may dahilan. Kaya Lord, marami pong salamat at kayo po ang aming Diyos. Salamat po at nasumpungan ka namin, nakilala ka namin. Salamat po. Alam po namin, Lord, marami kaming pagkukulang, pagkakamali, pero dahil sa kadakilaan nyo, patuloy pa rin namin nararanasan ang kabutihan nyo. Kaya talagang sa iyo lahat ang karangalan, ang kapurihan, kaluwalhatian, pasasalamat at pagdakila. Lalo na nga ang pagsamba, Panginoon, ikaw lamang talaga. Kaya naman sa mga sandaling ito, muli nagmamakaawa po kami. Iunat niyo po ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa amin, Panginoon, at hayaan mong dumaloy ang iyong habag at awa, ang biyaya mo, ang kagalingan, lalo sa mga kapatid ko, Panginoon, may mga karamdaman. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Nagmamakaawa po ako, Panginoon. Pagalingin mo po sila, O Diyos. Hayaan mo na maranasan nila ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal. Pagalingin sila ng lubusan mula ulo hanggang talampakan. Ano man ang karamdaman nila, Panginoon, sa atay, sa buto, sa laman, Panginoon, sa bituka, Lord, mula ulo hanggang talampakan, sa mata, sa tenga, Lord, sa utak, ano man yan, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, sa bewang, sa binti, sa tuhod, sa balakang, Panginoon, sa braso, sa daliri, ano man ang karamdaman niyan mula ulo hanggang talampakan, sa ugat, sa dugo, Panginoon, sa balat, Lord, please, pagalingin mo po sila. Pagalingin mo po sila. Mahabag po kayo, Panginoon. Alang-alang sa iyong mensahe, alang-alang sa iyong mga salita, alang-alang, Panginoon, sa iyong kadakilaan, alang-alang sa iyong dakilang pangalan, alang-alang sa iyong walang hanggang kabutihan, alang-alang, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig at sa ginawa ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo. Panginoon, please, mahabag po kayo, maawa po kayo. Yung mga tubig, Lord, na inihanda ng aking mga kapatid, Lord, basbasan mo nawa, Lord. Basbasan mo nawa yan. Sa pamamagitan nito yung maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Maparangalang ka, Panginoon, magpuri ang bawat labi sa lahat ng gagawin mo, Panginoon, na masasaksihan nila. Lalo na ang pagpapagaling, Panginoon, pagpapalakas, kapayapaan at kagalakan, kalayaan, O Diyos, kasiglahan, in the name of Jesus. In the name of Jesus.
pagpalain mo po sila. At ang mga mayroong pinagdaraan ng mga problema, Lord, I pray, tulungan mo sila. Palayain mo sila sa problema na yan. Hayaan mong maranasan nila, O Diyos, ang iyong grasya, ang iyong himala, ang tulong mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Kahit pa napaka-imposible ng kanilang problema ma-solve, sa iyo po'y walang imposible. Mas maganda nga na matindi ang problema, Panginoon, para makita nila, maramdaman nilang sa iyo ay walang mahirap at walang imposible. Sa taong nagbabalik loob, sa tao, Panginoon, na umaasa, nagtitiwala sa iyo, sumasamba sa iyo sa mga sandaling ito. Panginoon, marami pong salamat. Naniniwala kami. Muli, inilukob mo sa amin ang iyong Espiritu. At kami nilinis at pinagpala. Kinahabagan, pinalaya. Sa ngalan po ng anak na si Jesus. Mga kapatid, tanggapin niyo po ang mga biyayang iyan. Kagalingan, kapayapaan, kalayaan, solusyon sa inyong mga problema, mga answered prayers, in the name of Jesus, tanggapin niyo po. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, receive the healing and the blessings. In Jesus' name. At yung tubig na yan, nawa, share niyo rin sa iba. Pakilala niyo ang Panginoon. In the name of Jesus. Gamitin nawa, O Diyos, gamitin mo nawa, Panginoon, ang tubig na yan para sa mga ibang kapatid namin. In the name of Jesus. Para din sa amin. In the name of Jesus. Amen and amen and amen. Marami pong salamat, Ama. Nananalig po kami na muli, tinugon mo kami, muli, ang biyaya mo'y dumaloy, ang habag at awa mo'y muling umagos, Panginoon, na masagana sa bawat sumasampalataya. Salamat po, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pasasalamat, pagdakila, pagkilala, lalo na ang pagsamba. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas, na kaisa mo naghahari at ng Espiritong Banal, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amen. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Maraming salamat muli. Mga kapatid, salamat po sa pakikipagnilay nyo at umasa po tayo na ang Diyos ay muling nalugod sa atin. Muli, nakikiusap ako sa inyo, i-share nyo po ito. Kung hindi nyo feel na mag-subscribe, okay lang po. Ang mahalaga, i-share nyo po. Share nyo po yung video na ito, lalo na sa mga nangangailangan. Amen po. Nakapaglilingkod na kayo sa Panginoon, at si Lord po ang magpapala sa inyo. Sigurado po yan. Dahil kinalulugod niya. Dahil alam niya, mga kapatid, gagamitin ng Panginoon kayo at ang video ito para sa iba. Amen po. At kung loloobin ng Panginoon, magkita-kitang muli tayo sa Lunes. Amen? God bless po. Thank you ulit. God bless.